aral ni Pablo sa Biblia patungkol sa kaisahan ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, iisa lamang ang Diyos, ang Ama. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo. Unang Korinto, Kapitulo 8, na ang talata ay 6. Ang sabi pa ni Pablo, tulad ni Kristo Jesus na bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Aklat ng Filipos, Kapitulo 2, na ang mga talata ay 5 hanggang 6. Ang isa pang Panginoong Diyos na binanggit ni Pablo sa Biblia. Ang sabi ni Pablo, ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroroon din ang kalayaan. Pangalawang Korinto, Kapitulo 3, na ang talata ay 17. Ang aral at paraan ni Pablo kung paano palayasin ang demonyo. Ang sabi ni Pablo, sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumabas kayo. Mga Aklat ng Gawa, Kapitulo 19, na ang talata ay 13. Isa pang aral ni Pablo na nakasaad sa Biblia, iniuutos ko sa iyo sa ngalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng ito. Mga Aklat ng Gawa, Kapitulo 16, na ang talata ay 18. Ang aral ni Pablo sa Biblia patungkol sa kung sino ang magbabayad sa kasalanan ng tao. Ang sabi ni Pablo, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Aklat ng Roma, Kapitulo 5, na ang mga talata ay 8 hanggang 9. Ang aral ni Pablo na patayin ang anak ng Diyos upang maging kaibigan ang Diyos. Ang sabi ni Pablo, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinanggap niya tayong maging kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya't tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo't nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya, ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Aklat ng Roma, Kapitulo 5, na ang talata ay 11. Ang paraan at turo ni Pablo sa kanyang mga tagasunod
kung paano sambahin ang Diyos. Ang sabi ni Pablo, iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng mga taong gumagawa niyon. Unang Korinto, Kapitulo 12, na ang mga talata ay 5 hanggang 6. Ang pagpapatuloy pa ni Pablo kung paano sambahin ang Diyos. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Aklat ng Efeso, Kapitulo 5, na ang mga talata ay 19 hanggang 20. Dagdag pa ni Pablo kung paano sambahin ang Diyos. Sa inyong pagtitipon, dapat may aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita ng iba't ibang wika, at may magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikauunlad ng Iglesia. Unang Korinto, Kapitulo 14, na ang talata ay 26. We will help our poor. We will help our young. And our lonely. And our needy. So now let us begin again. Let us go forward. Forward in hope. Forward in love. Put your hands together and praise God. Praise Him. Hallelujah.